ituturo ko sa inyo for today's video ay yung kung alam nyo yung mga 4 phrases na ituturo ko ngayon. Number 1, Hai wakarimashita. Number 2, Kashikomarimashita. Number 3, Ryokai shimashita. Number 4, Souchi shimashita. Saan kaya ginagamit yung mga words na yan, yung mga phrases na yan? Kung mapapansin nyo, nandyan si shimashita sa dulo. Yung dulo niya is super formal at past tense kasi nandyan si ta. Kaya past tense yan. So, nangyari na yan. So, formal siya, pero ang ituturo ko lang sa inyo is yung number 4. Kasi medyo hindi siya common or usual na ginagamit natin for conversation. Kasi madalas nating maririnig, palagay ko, ang naririnig nyo palagi ay yung Hai wakarimashita at saka Ryokai shimashita o minsan siguro yung Kashikomarimashita. Kasi si Kashikomarimashita naman, pag ginamit natin yan, is yung kailangan yung kausap mo is nagko-command sa'yo na may inuutos sa'yo. So, mahabang explanation siya. Hindi ko pa muna yan i-explain. Ang gusto ko lang i-point ay yung si number 4. Kasi super, super, super formal. At gusto ko, maranasan yung gamitin yan sa mga elite nyong boss, sa mga teachers, sa mga seniors, para meron kayong dagdag na kaalaman na pag naringan kayo ng Japanese ng ganyan, wow, with respect yan. Magandang gamitin yan. Pag gusto niyo nang sagutin ang yes, I understand, certainly, yes po, yan, ganyan ang ibig sabihin niyang Sochi shimashita. So, sana magamit natin yan kasi ako, lagi ko yan ginagamit pag yung nasa school ako. Gamit na gamit ko yan. Hindi ko masyadong ginagamit ang Ryokai shimashita, which is formal naman din siya, but the best respectful way to answer is Sochi shimashita. Hi, Sochi shimashita. Ang ganda, di ba? Lalo sa telephone, pag nakikipag-usap kayo sa ganun. Sige po, naintindihan ko po. Oh, Sochi shimashita. Ang ganda, di ba? Ang sarap mag-aral ng Japanese talaga. So, thank you for watching, guys. Sana aral kayo sa akin. And babush!